Mapagpalang gabi po, mga kapatid. Pwede bang palakasan ng konti yung mic? Nabibingi, hindi ko marinig sarili ko. Ayan. So, tayo pong lahat ay tumayo muna. Babasahin po natin ang salita ng Panginoon from Mark chapter 6, verse 1 to 13. Let's read. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that he has been given him, that he even does miracles? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters are here with us? And they look offense at him. Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives, and in his own house is a prophet without honor. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their lack of faith. And then Jesus went round teaching from village to village. Calling the 12 to him, he sent out 2 by 2 and gave them authority over evil spirits. These were his instruction. Take nothing for the journey except for a staff, no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals but not an extra tunic. Whenever you enter a house, stay there until you leave the town. And if any place will not welcome you or listen to you, shake the dust off your feet when you leave as a testimony against them. They went out and preached the people that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Let's pray. Panginoong Diyos, Heavenly Father, we thank you so much for your word tonight, Lord. We know, God, that you have a purpose why we are here, why we are going to hear this word tonight, Lord God. You continue to accomplish your individual purpose for each and every one of us, so Lord God. You touch our hearts, Lord. May we be ready to really receive your word. May your servant, Panginoon, continue. Panginoon, I humble myself, Lord. Continue to use me as a channel of your blessing to your people who listens tonight, O God. We glorify you. We just lay down every burden, Panginoon, that it may not affect us, Lord, in listening to your word. May our reasoning, Panginoon, be laid down to you, and only the truth that comes from you, your will to us, Lord, ang aming po, Panginoon, matanggap, that will penetrate our hearts. In the name of Jesus, we pray. Amen. So, mga kapatid, tayo po ay nasa chapter 6 ng Mark. Pinagpapatuloy po natin ang mga ministeryo ng Panginoong Jesus when He was on earth. Nakita po natin that itong Panginoong Jesus, He performed many miracles in other places. Even dun sa Capernaum, kung saan po siya nag-stay. And he went home after the ministry na nakita po natin, tumawid siya sa Gerasenes, nagpunta siya ng Capernaum, ng iba pang mga lugar, at nagpakita siya ng himala, nagpagaling siya, no? Nagbigay siya ng pag-asa sa maraming tao. And the last time that we have studied, yung pong dalawang event na 12 years yung parang pinaka-clue natin na mayroong isang babaeng mayroon po siyang sakit na 12 years na. And there was a child din na anak nitong isang leader no, sa loob ng sinagoga na
12 years old. So, yung isa, she suffered 12 years. At ang isa naman, yung magulang, si Jairus, he enjoyed the presence of his child for 12 years. And God gave the healing to yung pagkawala sana ng joy ni Jairus. God gave the healing. And He gave the healing dun sa babae. Sa babae na matagal nang nakabilanggo ng kanya pong karamdaman. Today, for the last 2 weeks mga kapatid, last week also, ay may mga hostages po na na-release, di ba? And tayo na nanalangin, even if we are not Israelis, ay masarap pong namnamin that God has listened to our prayers at nakauwi itong mga batang ito. And they were in captivity for 477 days. Itong last na to. 477 days. At nandun po sila sa captivity, sa piling ng kanilang kumbaga, kaaway talaga, no? At pwedeng isang pagkakamali lang ng mga batang yon o ng Israel, they can be dead. But they were alive, they came home na maayos ang kanilang health, and God has protected them, gave them yung pong encouragement every day that they will be freed. So, mahirap pong mabilanggo. No? So, siguro dito sa atin wala pang nabilanggo. Wala pa po naman yata, no? Yung nabilanggo sa kulungan mismo. Dahil nakakommit ng kasalanan against the law. No? So, mahirap po ang mabilanggo, mga kapatid. Especially, if there is no reason na mabilanggo, kagaya ng mga batang yon, they were just guarding the post at kinuha po sila po ay mga sundalo. At salamat sa Panginoon na sila po ay nakauwi. So masarap pong makisaya sa kanila pong paglaya. No, parang yung sinabi nung isa, si Liri, sabi niya, Todaraba likol Israel. Israel. So, hindi po tayo mga mamamayan, Israelis, mamamayan ng Israel. Pero, parang masarap lang, no, na makisama na parang, wow, nandito kami sa Israel, nakakatuwa naman na itong mga batang ito na nakauwi. So, mga kapatid, bakit ko yun nasasabi? It's not only because it is the event na sisiyahan ng bansang Israel sa mga panahon na to. We can also relate sa mga ministeryo po ng ating Panginoong Jesus. He opened yung prison cell at pinalaya niya yung mga tao. Sa anong klaseng pagpapalaya? Sa mga sickness and diseases, no? At pinalaya niya ang mga taong ito, especially doon po sa bilanggo ng kasalanan. No one can really save us and open the doors of prison cell ng kasalanan except the Lord Jesus. Wala pong pwedeng magbukas nun. Wala pong pwedeng mag-justify that you will be freed from the prison cell of sin except the one who can pay you your, ano nga tawag doon? Ransom. No? So, familiar tayo doon, no? Ransom. So, ang Panginoong Jesus lang yung pwedeng magbayad ng ating ransom. So He was doing the ministry, giving out the miracles to the people, no, sa paligid ng Sea of Galilee, no, kung saan siya nagministeryo. Then He went home. Sa event na to, He went to, saan po siya nakatira? Sa Nazareth. No, dito po kasi hindi siya binanggit, but in Luke, ay binanggit po na umuwi siya sa bayan niya. Sa mismong bayan niya kung nasaan nakatira ang kanyang mga magulang, mga kapatid, ang mga pamilya niya. So, he went home, no, to that place, at sabi dito, he left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. So, ganun din po, no, kagaya ng ibang lugar, kasama niya yung kanyang mga disciples, and he went to the synagogue. Sabi sa verse 2, pumunta siya sa sinagoga para magbahagi
ng salita ng Panginoon. Sino po dito sa inyo ang umuwi na sa lugar ninyo na pag uwi mo sa lugar ninyo, you presented yourself as a believer? At nagtataka sila, bakit kakaiba na tong yun, di ba? Di ba? Yung parang sasabihin nila, kakaiba na tong taong to ah. Ang Panginoong Jesus, ganun po yung nangyari sa kanya. So they saw the Lord Jesus growing up, no? Up to the time na nagministeryo ang Panginoong Jesus, nakita ng mga taga-Nazaret ang paglaki ng Panginoong Jesus. Nakasama niya yung mga kapatid niya, yung nanay niya, yung tatay niya, siguro not up to the age of 30 yung tatay niya kasi nawala na po si Joseph sa kwento. At nakita po natin dito that there are names of his brothers and sisters na na-mention. Yung mga kapatid niyang babae, hindi po nasabi yung pangalan, pero yung mga lalaki, nabanggit po dito. At paano po ang present? Sabi po dito, ng mga nakinig sa kanya, ng mga taga-Nazaret, where did this man get these things? No? Instead na, wow, grabe yung wisdom niya. No? Na masarap makinig ng makinig. But they questioned na para bang nagnakaw ang Panginoong Jesus ng wisdom from anybody. No? Sabi, where did this man get these things? Diba, ang tatay niya, karpintero. Karpintero lang sila. Karpintero, yung mga kapatid niya, kasama nga natin. Diba kapatid siya nitong sila Joseph, Judas, and Simon. Kumbaga, we know where she grew up. We know, no, kung saan po siya lumaki. Where did he get this wisdom? No? So, hindi po nila, maybe, they have heard about what the Lord Jesus has done doon po sa mga palibot na lugar ng Sea of Galilee. Kasi hindi po mahirap na malaman po nila. Hindi naman po malayo ang Nazareth sa Sea of Galilee, although it is not like the Capernaum gatherings or other places na talagang nasa gilid ng Sea of Galilee. Pero hindi po sila masyadong malayo, no, sa Sea of Galilee. And they can have the news. Pero nung umuwi siya, first hand na narinig nila, question nila, instead that they will be blessed, kagaya ng ibang mga lugar na sinusundan ng Panginoong Jesus to really hear Him, to really receive the healing, to really be blessed by what the Lord Jesus is preaching. Hindi po, they questioned. They questioned the Lord Jesus. No? They questioned, kasi nga karpentero lang. Karpentero lang siya, at simpleng mamamayan lang siya ng Nazareth. At sabi pa nga ni Nathanael, one of the disciples, nung tinawag po siya ni, sino nga bang tumawag sa kanya? Ano bang tumawag sa kanya? Si Andrew ba? Ay, hindi si Andrew. Nakalimutan ko, basta tinawag siya ng isang disciple. At sabi niya, no, sabi nung disciple, come here, si Philip yata, no? Si Philip ang tumawag kay Nathanael at sinabi niya, halika dito kasi we have found what we are waiting for. Sabi ni Nathanael, mayroon bang maganda na mangyayari sa Nazareth? No? Parang mayroon bang magagaling doon na sinasabi nyo that we have found what we are waiting for? Kasi ang Nazareth, it's not a city na parang sikat na kagaya halimbawa ng Jerusalem, no? Hindi po siya ganon. Ang Nazareth po ay isang lugar na kung saan yung mga, hindi lang dahil sila ay mga Galileans din, no? Kundi ang lugar na ito ay hindi siya kilala sa mga scholars, na mga tao, yung mga learned people, hindi siya ganon. So they questioned saan nanggaling ang wisdom nitong nagbabahagi sa kanila ng salita ng Panginoon. Ng salita, no, sinasabi ng Panginoong Jesus dito. And Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives and in his own house, is a prophet without honor. No? So, minsan mga kapatid, sa ating pong buhay, most of the time, no, sa mga ibang area na na-accomplish ng isang tao sa isang lugar. For example, kagaya po ni Manny Pacquiao, galing siya ng Sarangani.
So, nagiging pride siya ng Sarangani. Di po ba? Kasi sumikat siya, naging isa siyang good boxer. At mayroon din po tayong mga atleta, no, na kung saan po sila nanggaling, sumisikat sila sa lugar na kanilang pinanggalingan because they present yung lugar na yon, no, their talent, inaano nila, ino-offer nila doon sa lugar na yon. Pero iba ang Panginoon. Bakit ganun, no? Kung saan naman talaga yung dapat na salita ng Diyos ay tanggapin nila, they rejected it. They rejected it. They don't want to accept it because parang sinabi, magkakasama lang tayo. Magkababata tayo. Tapos ngayon parang grabe ka magsalita. With authority, sabi ng Bible. He spoke with authority. So, grabe ka magsalita. You spoke with authority, no? Kasi may authority naman talaga siya bilang Lord, no? At sabi ko, he could not do any miracles there except he lay his hands on a few sick people and heal them. So bago tayo pumunta doon, basahin po natin ang Isaiah 61 verse 1 to 2. Sabi dito, the Spirit of the Lord, the sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. So next, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. So, sa Luke chapter 4, no, ito pong salitang to, ito po yung binasa ng Panginoong Jesus that he said, no, na the Spirit of God is upon me. Kung titingnan po natin, mga kapatid, pakibalik nga Sister Ems, yung verse 1. Kung titingnan po natin, He is there to give freedom, no? He proclaimed the news to the poor, yung good news to the poor. He has sent, no, to bind up the broken-hearted. So, yung mga may sakit, no, yung mga broken-hearted, yung mga nadi-depress, yung mga depressed, no, mga kapatid, yung wala ng kapag-asa, He was there to really heal them and to proclaim freedom. Ang Panginoong Jesus nandyan, hindi lamang po to proclaim freedom, but He was giving that freedom Himself, no? Kaya nga napakasarap, mga kapatid, na malaman na ito po yung Diyos natin. At sabi dito, and release from darkness for the prisoners. So, kagaya nga ng nasabi natin, it is really good to see people na na-release mula doon sa pagkakatali, no? Sa pagkaka-release doon sa captivity. At ang ating Panginoong Jesus, sometimes hindi po natin yung nare-realize how He has given us the freedom from sin. Kasi bakit hindi natin nare-realize at hindi natin binavalue yung kalayaan na mayroon tayo from the freedom of sin? Bakit? Kasi hindi natin alam kung gaano kalaki yung bondage, yung pong kulungan na kinalalagyan natin before we were saved. Kaya we don't value it. We don't value. Pero if you really will experience personal, marirealize mo na kung wala ka palang kaligtasan galing sa Panginoon, impyerno palang kahihinatnan mo kasi hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo lahat. At minsan iniisip natin yung impyerno, nandun lang ang mga kasalanan pero pwede silang mag-inuman doon. No, kasi yun yung pinipresent ng mga kanta, ng mga worldly song. They can still have fellowship in hell. No, they can still have enjoy the good things in hell. Ang kakaiba lang, puro sila mga makasalanan na nandun sa hell. People are thinking like that. Pero kung alam nila that no one can escape from the punishment of hell, maiintindihan po nila kung gaano kasarap na bigyan sila ng freedom. So instead na makita ito ng mga tao, ng mga taga-Nazaret, hindi po nila yun nakita. Binalikan sila ng Panginoong Jesus, but they did not accept the offer of freedom. Parang sinabi ng Panginoong Jesus, okay, I am proclaiming you, I am telling you, you can be free. Bubuksan ko itong pinto, nasa iyo ang choice if you want to get out.
Pero instead na lumabas, sabi niya, teka lang, anong authority mayroon ka? Di po ba? Saan nanggaling yung authority mo? Pero sinasabi ng Panginoong Jesus, I have the authority to proclaim and to give your freedom, to release you from the bondage. Pero hindi yun kinuha ng mga tao. So, Isaiah 11:2, Sister Ems. Sabi dito, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord. So yung wisdom that the Lord Jesus has, it comes from the Lord. It comes from God, no? Hindi kung saan-saan. These people were questioning, they are not asking, they question. Magkaiba po yun yung parang ini-interrogate ka, kaysa yung talagang tinitingnan nila kung saan galing yung wisdom na mayroon ka. Minsan ganun tayo mga kapatid, no? Pag nag-i-exhort tayo, may karapatan ba siyang mag-exhort? May karapatan ba siyang mag-preach? No? Saan nanggagaling yung kanyang talent sa kanyang pag-preach? Di po ba? Saan nanggagaling yung authority niya to really share the word, to really preach the word? No? Nakakatuwa lang kasi even the Lord Jesus has experienced this. The one who is the King of Kings and the Lord of Lords. The one who is wisdom and the supplier of wisdom. No? The one who gives the Spirit to us. Ano po ang nangyari dito sa taga Nazareth? Sabi nga dito sa verse 5, he could not do any miracles there except lay hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at the lack of faith. So, sila po mga kapatid ay hindi nakaranas kung ano nang naranasan ng mga nakapaligid sa Sea of Galilee. Bakit hindi nila naranasan yung mga himala na yon? Yung pagpapalaya sa mga demonyo mula dun sa taong wala po siyang ginawa kundi ikulong yung kanyang sarili. Doon na lang i-separate ang kanyang sarili at tumira sa libingan ng mga patay, no? Wala pong ibang mga ginawa ang mga ibang tao kundi mapahiya kagaya ng may sakit na 12 years siyang may sakit, no? At alam nyo, dapat naranasan ito ng mga taga Nazareth. Pero anong sabi? It's not because the Lord Jesus cannot do a miracle there. Pero ano po yung humadlang, mga kapatid? Yung pong kanilang hindi pananampalataya. At hindi nila natanggap. Bakit? Anong hadlang? Dahil kababata nila si Jesus. Kaya hindi nila tinanggap ang salita ng Panginoon. Minsan ganun, di po ba? Kasi nung, halimbawa magkakaklase tayo, tapos yung kaklase natin naging pastor, dati bulakbul siya, tapos grabe magmura ng mga teacher, pero naging Kristiyano, naging pastor, naging maalab sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kanyang pagbabahagi, hindi natin siya papakinggan. Bakit? Ako, totoo ba yung mga sinasabi mo? Di ba? Mayroon din po mga kapatid, yung mga mamamatay tao. We have heard testimonies like that. Sa kanilang unang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasi there are people who really experience yung radical change. Ibig sabihin yung biglaang pagbabago ng buhay nila. Then they preach the word of God. Sasabihin ng mga tao, totoo yung sinasabi mo, hard killer ka nga. Di po ba? They will not trust the word that comes from you. Pero along the way, sa mga taong ito na ginagamit ng Panginoon, na niligtas ng Panginoon, na pinalaya ng Lord, they will see that really He is freed from his sin. Marami, even yung mga miyembro ng alphabet. Mayroon po yung biglang nagbabago, pero hindi pinapaniwalaan ng tao. Sinasabi nila, babalik din yan. Pero alam niyo yung pagbabago na galing sa Panginoon, it's not because you can do it. You surrender your life to God because you know that you cannot do it. That you cannot change your life. That's why you surrendered your life to God. Dahil kung kaya po natin gawin, hindi na po natin ibabahagi ang sarili natin. Hindi na natin isusuko sa Diyos. Bakit? Kaya na natin gawin eh. Di po ba?
Nakakatuwa lang mga kapatid na ang mga bagay pala na gagawin dapat ng Diyos sa atin nahahadlangan because of our unbelief. Gaano po ba tayo nagtitiwala sa ginagawa ng Diyos sa atin? Paano ba nakikita sa buhay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos? Kasi minsan we can say it by our words, but we cannot really do it and stand with it in our actions. Iba yung ginagawa natin kaysa sa sinasabi natin. Lagi nating sinasabi, mahal natin ang Panginoon, but we cannot show the love that we have, na sinasabi natin we have to the Lord. Di po ba? Iba yung nakikita sa ginagawa po natin. Sabi po dun sa Mark, dito na po tayo sa Mark chapter 6, verse 7, mga kapatid. Sabi dito muna, then Jesus went round teaching from village to village. So he went outside. He went outside Nazareth and continued to share the word to people who will accept it. Alam niyo mga kapatid, sayang di po ba? Sayang na minsan, hindi natin pinapakinggan ang purpose ng God. Tinatakwil natin ang Diyos, hindi natin masyadong siniseryoso ang spiritual na buhay. As if we can live without the Lord. No? So God went out from Nazareth. Instead of blessing Nazareth with many miracles, He went out from there because of their unbelief, and He went from village to village and taught them of His word. Verse 7 sabi dito, calling the 12 to Him, He sent them out two by two, and gave them authority over evil spirits. These were His instruction. Take nothing for the journey except a staff, no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals, but an extra tunic. Whenever you enter a house, stay there until you leave the town. And if any place will not welcome you or listen to you, shake the dust off your feet. When you leave, as a testimony against them. So mga kapatid, no, makikita po natin dito po sa ating sinasabi, no, that the Lord Jesus, after that, He called again His disciples 2 by 2, and hinayaan niyang ma-experience ng mga disciple ang pagbabahagi ng yung kung paano ang ministeryo ng Panginoong Hesus, no? Nagpagaling sila ng mga may sakit. At sasabihin natin dito, bakit kaya hindi sila pinagdala? No? Ano ba ang gusto ng Panginoong Hesus? Bakit hindi sila pinagdala? Bakit hindi sila pinagdala? Hindi sila pinagdala ng mga kahit na ano, because, no, God wants to show them the whole blessing, the whole provision, the whole protection as they go to the ministry. So baka sabihin natin ngayon, pwede ko ba itong gawin? Pwede ba akong magbahagi ng salita ng Panginoon na ganito yung gagawin ko? If that is what the Lord has told you, you can go, and you can do it. No? You can be in the house na sasabihin ng Panginoon na tatanggap sa'yo, you can do it. Pero kung hindi yan sinabi ng Lord sa'yo, huwag kang maging pabigat sa bahay ng ibang mga tao. No? Huwag tayong maging pabigat sa mga tao na nais nating tanggapin tayo only to show, no, na tayo po ay mga lingkod ng Diyos. No? Sabi dito, they went out and preached that many people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. So they went out, mga kapatid. They preached the word of God. They did the things na ginagawa ng Panginoong Hesus, ang pagpapalayas ng mga demonyo. They anointed people. They preach also, kagaya ng sinasabi ng Panginoong Hesus, no, na you have to preach the word of repentance. Ginawa po nila ito. Ginabayan po sila ng Panginoong Hesus. No? Sabi po sa
sa Matthew 10:58. Buksan nga po natin mga kapatid. Matthew 10:58, 5 and 8. Matthew 10:5 and 8. Bakit ata Matthew 10:5 and 8. Sabi dito, this 12 Jesus sent out with the following instruction: do not go among the Gentiles or enter in town of the Samaritans. Next. Matthew 10:5 to 8. Sabi dito, this 12 Jesus sent out with the following instruction: do not go among the Gentiles or enter in a town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, preach this message: the kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Do not, ayon. So, nakita po natin mga kapatid yung kapangyarihan, yung authority na binigay ng Panginoong Hesus sa kanila, no, na talagang to heal yung mga may sakit ng leprosy, no, yung mga may sakit na grabe ng mga panahon na yon, to really drove out demons, no, at mag-raise ng dead, to raise the dead. Alam nyo yon, ginawa nila yon, to raise the dead. At cleanse, ay sabi dito, yung, alam niyo yun, yung laki ng kapangyarihan ng Diyos na pinagkatiwala dito sa mga disciples. They were able to do that. Bakit? They believe. They have believed. Hindi kagaya ng mga taga Nazareth. That they closed the door of believing to the Lord and they accepted the unbelief. Balik po tayo dun sa Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. Sabi dito, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, whoever seeks the Lord are seeking with faith. Hindi po, wala pong mga tao na talagang magtitiwala at hahanapin ang kalooban ng Diyos, hahanapin ang Diyos sa buhay niya hanggat hindi siya nananampalataya. Yung last week na ating pong napag-aralan na healing, hinanap si Jesus ni Jairus. Hinanap siya ng babaeng may sakit ng 12 years. At yung babae na yun, sabi niya, only if I can touch yung laylayan ng kanyang damit, I will be healed. It is believing. It is faith. And God, the Lord Jesus said, pinalaya ka na. No? Magaling ka na. Magaling ka na. So, pinagaling siya dahil sa kanyang pananampalataya. At sabi dito mga kapatid, kung wala kang pananampalataya, imposible nating mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Kahit sinasabi natin, isinuko na natin ang buhay natin, sinabi natin, nag-pray tayo ng pagtanggap, pero hindi ka talaga nagtitiwala, hindi mo inuuna ang purpose ng God, you will not be rewarded. Kasi sabi dito, those who will be rewarded are those who earnestly seek Him. Yung humahanap sa Kanya. Next verse, Ezekiel 12:2. Ezekiel 12:2. Diyan ka muna, Gara. Ezekiel 12:2. Ano na? Ayan na, Ezekiel 12:2. Ezekiel 12:2, Son of man, you are living among a rebellious people. They have eyes to see but do not see, and ears to hear but do not hear, for they are a rebellious people. So ito pala yung dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo hindi nananampalataya, no? Rebelde ka. Rebelde yung puso natin. Kaya po hindi natin mabuksan kahit may mga tainga tayo at may mata tayo, hindi natin makita yung purpose ng God. Bakit? We have a heart,
which is full of rebellion sa God. Ano bang klaseng rebellion yung mayroon tayo, mga kapatid? When we disobey God, totally disobey the Lord, we are rebelling against the Lord. Next po, Jeremiah 6:10. And dito po tayo mag-i-end, mga kapatid. Sabi dito, to whom can I speak and give warning? Who will listen to me? Their ears are closed so they cannot hear. The word of the Lord is offensive to them. They find no pleasure in them. So bakit nagre-rebelde? Because the word of the Lord are offensive. Bakit ayaw nilang buksan yung tainga at mata nila? Dahil ang word ng God ay offensive. Natatarget yung mga problema sa kanilang buhay kaya ayaw nilang makinig. Natatamaan yung pride ng buhay nila. Natatamaan yung kagustuhan nila, yung mga self-will ng tao. Kaya hindi tinatanggap ang message ng Panginoon. Bakit? Kasi offensive sa kanila. No? They wanted that they can really do what they wanted to do. Tandaan natin, mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng Lord ngayon that we should not be unbelieving. We should not be rebellious. That we should take the word of the Lord na hindi siya offensive, kundi encouragement po sa atin. Okay po? Amen po ba? Amen. Nawa ay patuloy nating pagbulay-bulayan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ng ating Diyos, at patuloy nating sundin ang Kanya pong nais. Saan man po tayo dalhin, saan man po tayo pumunta, hanapin lagi natin ang kalooban ng Panginoon at doon hindi tayo magkakamali. Marami tayong pwedeng gawin sa buhay natin ng mga kamalian, but having the instruction of the Lord that we are going to obey, we will continue to really prosper sa ating pong mga gagawin. No? Kasi ang Lord po ang nagbibigay ng araw, ng kalakasan, ng panahon sa atin para magawa natin yung mga bagay-bagay sa mundo. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. Good God, Heavenly Father, we thank you so much, God, sa mga paalala niyo po sa amin sa gabing ito. It's not, Lord, that you don't want to bless us. It's not that you forsake us. It's not that you have forgotten, Panginoon, na minsan, Panginoon, ay parang hindi po ninyo tinutugon ang aming mga panalangin. Ngunit, Lord, humingi kami ng tawad sa aming mga unbelief, sa aming rebellious na heart, at sa pagtingin namin sa inyong salita that instead of correction, O Lord God, instead that it will encourage us, discipline us, we see it as an offensive one, Panginoon. Ito po ay nakaka-touch, O Lord God, ng aming pong mga naisin. Ngunit, Lord, we lay down our will, O Lord God, at palitan niyo po, Panginoon, ito ng inyo pong kalooban sa mga buhay namin. Panginoon, nawa ang bawat isa sa amin ay tunay na hanapin ang kalooban niyo sa mga buhay namin, O Diyos. At tunay nga pong sa amin pong pagkatagpo, O Lord God, sa inyo pong kalooban. Tunay, Ama, na ito po ay sundin namin. Bigyan niyo po kami ng kakayanan, O Diyos. So that, Lord, kagaya ng sinabi sa Hebrews 11:6, O Lord God, you reward those who earnestly seek you. We wanted that reward, God. We wanted that you may be glorified in our lives, Lord. That may we continue to lift your name, Panginoon, sa aming pong mga buhay, O Diyos. Thank you so much for the life of each and every one, O Lord God. Ano man po yung aming pong mga iniisip, pinaplano, Panginoon. Lord, nakakatakot po ang hinaharap yung mga darating na bukas because those are uncertain. But we can trust you. We can really lay our faith in you, Panginoon, at patuloy na kayo, O Diyos, ang tunay na ang bigay sa amin, O Diyos, ng malinaw na daan, mga plano, O God, na hindi namin ikakapahamak, kundi magbibigay sa amin ng prosperity. Not prosperity, Lord God, of things, O Lord God, na sa mundo lamang, but we can prosper, Panginoon, in the things of the heavenly things, O Lord God.
Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa, ang inyo pong pagbibigay ng healing, ang pagpapala sa bawat area ng buhay ng bawat isa, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na comfort na nanggagaling sa inyo, ang kapayapaan, O Diyos, nanggagaling sa inyo, O Diyos. Naway mahanap lamang namin ito sa inyo, so that, Lord, we will continue to dwell, O Lord God, in your presence. Hindi lamang kami bibisita sa inyong presensya, kundi mananatili kami, mananahan kami sa inyong presensya, at patuloy naming matagpuan, Panginoon, ang tunay na kapayapaan lamang sa inyo pong presensya, O Diyos. Maraming salamat sa mga kapatid na ito na pinipili na kayo, Panginoon, ng tunay na parangalan at unahin, O Diyos. Alam po namin, Lord, na alam nyo ang iniisip ng bawat isa, O Diyos. Langin po namin, O Lord God, na patuloy na kayo, Panginoon, ang mag-intervene sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Ilapit nyo po kami, Panginoon, sa inyo. We don't want, Lord, anything, Panginoon, that will let us be far from you, Panginoon. But Lord, we wanted those things, Panginoon, na tunay ang bibigay lamang sa amin ng kauhawan, ng kagutuman, na tunay nga kung kayo ay hanapin namin sa buhay namin. Kayo, Diyos, ay aming pinupuri, sinasamba, nagpapasalamat kami sa inyong pagkilos, pagsama sa aming kalagitnaan. Kayo po, Panginoon, ay tunay na aming po, Panginoon, tinataas in Jesus' name. And in the power of the Holy Spirit. Amen. Amen.